Amen. Welcome sa ating morning revival preview. Ang schedule natin ngayon ay week 5, day 6. Revelation 3:4-5. But you have a few names in Sardis who have not defiled their garments, and they will walk with me in white because they are worthy. He who overcomes will be clothed thus in white garments. Dito sa aklat ng Revelation, binabanggit yung salitang He who overcomes. Yan ay paulit-ulit na binanggit sa 7 eklesiya. He who overcomes. At dito sa verse na ito, He who overcomes, ibig sabihin yung mga overcomer, ang makapanaig, ay bibigyan ng puting garment. Siya ay lalakad kasama ng Panginoon na nakasuot ng puting garment. Kaya itong puting garment na ito yung second garment. Ito yung damit pangkasal na ibibigay sa mga overcomer. Kaya malinaw na pinapakita sa atin dito na ang kasintaang babae na siyang ikakasal sa kasalan ng Kordero ay ang mga overcomer. Yan. In Psalm 45, the queen has 2 garments. One corresponding to the objective righteousness for our salvation, and the other to the subjective righteousness for our victory. The latter is equivalent to the wedding garment in Matthew 22:11 and 12. Ayan, binanggit uli yung reyna. Yung reyna doon sa Psalm 45. Meron siyang 2 garment. Yung una ay objective righteousness yun. Objective righteousness. At siyempre, paulit-ulit natin sinasabi, yan yung unang garment na binigay ng Diyos sa atin. Si Kristo bilang ating katwiran. Upang sa pamamagitan niya, tayo ay ariing matwid sa harapan ng Diyos. At ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Yun namang isa ay subjective righteousness. At yan naman ay para tayo ay maging victorious. Kaya yung mga overcomers, mga victorious na believer yan eh. Madalas sinasabi natin, 2 klaseng believer lang meron. Victorious at defeated. Yung victorious, ito yung mga overcomer. Sila yung merong second garment. Sila yung lalakad na may suot puti kasama ng Panginoon sa pagdating ng Panginoon. Kaya yan yung 2 garment ng reyna dun sa Psalm 45. At itong garment na to, wedding garment, ito rin ay tumutukoy doon sa garment sa Matthew 22:11 and 12. The queen in Psalm 45 signifies the church. Her first garment is enrosed with gold, and her second is embroidered clothing. In the Bible, gold signifies the nature of God. At the time of our salvation, we receive a golden garment that enabled us to be in the presence of God. In addition to this, we need another garment, a garment of embroidery. This embroidery signifies the transforming work of the Holy Spirit. The Holy Spirit today is working on us to transform us. Yung mga overcomer kasi, sila ay naging overcomer dahil sa transformation. Kaya pinapakita sa atin dito, yung unang garment ay ginto. Ginto siya. At ang ginto ay sumasagisag sa dibinong kalikasan ng Diyos. Yan yung unang garment, si Kristo, bilang ating katwiran, bilang ating takip, upang tayo ay makadulog sa harapan ng Diyos. So, yan yung unang garment. Yung pangalawa naman, ano siya? Embroidered garment. Embroidered. Ibig sabihin siya ay naburdahan. Isang garment na binurdahan. Siyempre, alam naman natin yung pagbuburda, gumagamit ng sinulit at karayom yan.
yung nagbuburla. So ito ay isang klaseng artwork. At yung embroidered garment ay sumasagisag, yung embroidery sumasagisag sa nagtatransform ang espiritu. Lang ibig sabihin, kaya naibunga yung mga overcomer na naging kasintahang babae, na naging mga taong nakasuot damit pangkasal, ay dahil sila ay mga na-transforma. At ang transformation ay mahabang proseso yan. Alam niyo, yung mga gawain ng pagbuburda, matiyagaya, ginagawa nila. Hindi overnight yan. Lalo, depende kung maganda ng pagbuburda. Yung mga damit pangkasal, may mga ano yan, mga artwork yan, mga binurda. Minsan hindi lang isang tao gumawa yan. Tagal na proseso. Kaya mahal yan eh. Kaya tayo ay ganun din. Kailangan natin ng Spiritong nagtatransforma. Upang sa pamamagitan niyan, makagawa tayo ng isang garment, embroidered garment, na iburdang kasuotan pangkasal. Amen. Amen. Although we have the first garment, our second garment is now being prepared under the embroidering work of the Holy Spirit. This garment will qualify us to see Christ at His judgment seat. Amen. So, gusto ko mag-post dito. Yung judgment seat kasi, yan yung hukuman kung saan ang mga believers ay mag-a-appear isa-isa. Lahat tayo pupunta dyan. Pero dito sinabi, qualified. Nang ibig sabihin nito, maa-approve ka sa judgment seat. Dalawa lang naman meron dyan eh, approve o disapprove. Pag disapprove, talo. Hindi ka makaka-attend ng kasalan. Wala kang garment eh. Pag approve, ibig sabihin, merong garment, embroidered garment, makaka-attend ng kasalan. Kaya, doon sa judgment seat, maa-approve ka doon. Dudulog tayo doon at tayo ay maa-approve. Day by day, we are under the needle, the transformation work of the Holy Spirit. This is because we need not only justification, but also approval. Tama naman. Meron na tayong justification, pero kailangan natin ng approval. Approval sa ano? Approval sa kasalan. At yan ay depende kung meron kang garment o wala, yung second garment. Amen. Only those who have the second garment produced by the embroidering work of the Holy Spirit will be chosen and qualified to attend the wedding feast of the Lamb. Ako. Wedding feast of the Lamb. Wow. Isipin natin. Isipin nyo. Isipin natin. Sa panahon na yan, kapag nandyan ka, ikaw ang pinakamarangyang tao. Ikaw ang pinaka mapalad na tao. Ikaw ang pinakamataas na tao. At ang mga makakasama dyan, kikilalanin ng buong mundo. Sabagat hindi naman lahat nandiyan. Sa ngayon, pag tinignan mo mga believer, parang pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Walang, tututusin, wala namang classes ngayon pa ng walang class, first class, second class. Kung minsan meron lang mga tinatawag nating clergy-lady system, yung mga rango-rango. Pero wala yan. Ang believer, isa lang yan. Isang level lang yan. Sabi ng Panginoon, lahat kayo ay alipin. May class ba sa alipin? Lahat kayo ay magkakapatid. Hindi niya ganun. Iisa lang ang guro. Iisa lang ang pinuno o pinaka-ulo. Si Kristo lang. Lahat pare-pareho. Pero sa pagdating sa panahon ng kaharian, hindi pare-pareho. May mga overcomer na maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At yan ang kasintahang babae.
na nakapaghanda ng kanyang kasuotang pangkasal sa panahon na yon. At ito ay didesisyonan sa judgment seat of Christ. Pupunta tayo dyan. Siya ang magsasabi. Kung familiar kayo sa aklat ng Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, well done. Well done. Ibig sabihin, mabuting gawa. Well done. Tapos sabi, enter into the joy of your Lord. Praise the Lord. Yan ay salita ng Panginoon. Doon naman sa mga talunan, sinabi niya, masama at tamad na alipin. Tapos sabi niya, ilagay siya, ihagis sa outer darkness at doon ay merong pagtangis at pangangalit ng ngipin. Hindi lake of fire yan. Sabagat lahat ng dumulog dyan ay mga believer. Kaya sa panahon na yon, merong class. Top class, lowest class sa mga believer. Kaya ito yung palagi nating binibigyan diin. At alam ko itong mga salitang ito, malaki ang may tutulong niya para magsumigasig tayo sa panahon na ito. Amen. Amen. This is because we need not only justification but also approval. Amen. Okay, so nabasa ko na to. So today's reading na ako. The bride in Revelation 19 is clothed with fine linen, bright and clean, the righteousness of the saints. Okay, the righteousnesses of the saints. This is Christ growing in and living out of us. So yung righteousnesses of the saints, ito yung Kristo na lumalago sa loob natin. Lumalago sa loob natin at ibinubuhay palabas. Lumalago, ibinubuhay palabas. Yan yung second garment na sumasagisa kay Kristo na lumalago at ibinubuhay. Ang ibig sabihin na binubuhay, subjective siya, subjective siya. Si Kristo na nagiging pamumuhay natin. Katulad ng sinabi ni Paul sa Philippians 1:27, sabi ni Paul, for to me, to live is Christ. Sa akin ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin, ang pamumuhay ni Pablo ay si Kristo. Yan. Ano yan? Subjective yan. Hindi lang siya may Kristo. Binanggit din niya na may Kristo siya sa Colossians. Sabi niya, si Kristo na ating buhay. Sabi niya, si Kristo na ating buhay. Christ, our life. Sabi ni Paul sa Colossians 3. Diba? Pero pagdating sa Philippians 1:27, for to me, to live is Christ. Sa isang portion, Christ is my life. Objective. Pero pag sinabi mo, Christ, okay, lives in me, subjective. For to me, to live is Christ, subjective yan. Yan ay pamumuhay. At yan ang ikalawang garment. Si Kristo na ibinubuhay natin. Amen. Okay. So, post mo na. Excuse. Wala pala akong mic. Pero nadidinig naman ito. Maglalagay lang ako para mas siya. Mas ma-pick up. Malakas naman yung boses ko. Na iwan ko yung mic dyan. Okay, go na tayo. Amen. Amen. The bride in Revelation 19 is clothed with fine linen, bright and clean, the righteousnesses of the saints. This is Christ growing in and living out of us. When we live out Christ by letting Him grow in us, He will be our living. The only way for Christ to grow in us and live out of us is by our eating and drinking Him all the time. Eating, drinking Him all the time. Yan ang paraan para maibuhay natin ang Panginoon. To live out Christ, the only way is to eat, to drink, and to eat Him all the time.
Sinabi yan ng Panginoon, John 6. Sabi niya, "He who eats me shall live because of me." Bakit hindi mo binubuhay si Kristo? Bakit hindi mo siya nagpapamuhay? Hindi ka kasi kumakain ng Kristo. Hindi ka umiinom ng Espiritu. Hindi ka kumakain ng salita ng Panginoon. Kaya hindi mo siya naibubuhay. Kaya ang paraan, kainin natin. At ang kainin si Kristo ay ang tamasahin ang kanyang salita. Hayaan na ang kanyang salita ay manahan sa atin. At ang kanyang salita ay ang ating pagkain. Sabi ng Panginoon sa Matthew 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out through the mouths of God." Huwag ka lang mabuhay sa tinapay. Not bread alone. Tinapay ng tinapay. Hindi pwedeng ganon. O kanin ng kanin. Ulam ng ulam. So, hindi lang tayo dapat nabubuhay sa mga ganyan. Dapat tayo ay mabuhay sa salita. Kainin ang salita. Sapagkat ang Panginoon, si Kristo, ay, na ngayon ay Espiritu. At ang Espiritu ay nais sa katawan sa salita. Ang paraan para kainin ang Panginoon ay sa pamamagitan ng pagkain sa kanyang salita. Ang ibig sabihin kasi ng kainin, madala siya tungo sa loob natin at maibuo siya sa loob natin. Kung merong ganyan, magkakaroon niya ng expression at magkakaroon ng isang pamumuhay na walang iba kundi si Kristo. Garment. Yan ang garment. Tandaan natin. Amen. For the bride to be prepared means that she has the fine linen, bright and clean. No doubt, these righteousnesses are related to the righteousness in Ephesians 4:24, where we are told that the new man was created in righteousness. The righteousnesses of the bride here denotes the subjective righteousness. Christ as the righteousness which has been constituted into our being. The more this subjective righteousness is wrought into the church, the more she is prepared to become the bride. Yung bride, okay, yung bride, at saka yung queen doon sa Psalm 45, yung church siya, sa kabuuan, tayo yung bride. Ang bride kasi hindi naman individual yan eh. Pwede natin sabihin, we are a part of the bride. Tayo ay bahagi ng kasintahang babae. Pero hindi naman tayo talaga lang yan. Ito ay corporate, mga believer na na-mature, na-transforma, naging mga mandaraig, at naibinuhay ang Panginoon bilang kanilang subjektibong katwiran. Si Kristo na hindi lang nasa loob nila, kundi ipinamumuhay nila. Lumago sila, naihayag ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom sa Panginoon. Yan yung bride. At itong bride na ito, okay, ay merong katwiran na sinasagisag ng garment na maningning, bright, at shining, sumisinag na garment at malinis kasi puti siya. Ang puti kasi ay sagisag ng kalinisan. Kaya yan yung garment nila. Naku, ang tagal hinanda niyan. Kung ikaw ay naligtas, nagsimula na ang iyong pagbuburda. Na ikaw ay nakikipag-cooperate sa Espiritu upang gumawa siya ng pagbuburda. Yan yung buhay natin. At yan ay nagpapatuloy, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Pagdating na 1 taon, medyo nabuo na siya. Another year, hanggang sa isang magandang gown siya na sinasagisag ng katwiran si Kristo na ibinuhay natin sa buong buhay natin.
Sapagkat tangi lang pag ibinubuhay natin si Kristo, hindi tayo napapahiya. Ano mang pamumuhay na hindi si Kristo ay isang kahihiyan na pamumuhay. Oo, pwede ko sabihin yan. Maaaring sa mata ng tao, hindi nila nakikita yan. Pero sa mata ng Diyos, alam niya kung si Kristo ang pamumuhay mo o hindi. Kaya, sa mata ng Diyos, ang katwiran ay si Kristo. Kung hindi si Kristo, hindi katwiran yan. Sa Kanya, si Kristo lang na ipinamumuhay natin ang katwiran. Amen. Amen. Those who compose the bride have been redeemed and regenerated, but they also need to have the subjective righteousness interwoven into their being in order to have the fine linen, bright and clean. Actually, it is this linen that is the beauty of the bride. This linen is the beauty of the bride. Kaya ang bride ay maganda dahil sa kanyang gown. Yan ay si Kristo na interwoven sa Tagalog na ilala sa atin. Kasi iba't ibang mga pagsasalita. Kanina ginagamit natin yung salitang naiburda. Yung woven naman okay, ay nailala sa atin, kasama sa atin. At ang kagandahan natin ay walang iba kundi si Kristo na ating katwiran. Subjectively. Amen. The bride in Revelation 19 refers to the redeemed and transformed tripartite mankind. So hindi siya ordinary. Sabi niya, redeemed and transformed. Lahat tayo ay redeemed. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, natubos ka. Redeem is natubos. Pero hindi nangangahulugan na transform ka. Ang bride ay redeem, transform. Natubos, na-transforma. Kaya ang pinaka-crucial dito ay yung transformation. Yung redeem, ano lang yan? Isang iglap lang yan. Kagyat lang yan. Noon nanampalataya ka, na-redeem ka na. Pero transformation, nako, buong buhay natin yan. Sinasagawa. Amen. Amen. So, this bride will wear white linen, which is the righteousnesses of the saints. If we would have a share in this bride, we need to adorn ourselves with a bright, shining, and pure righteousness. Adorn, ibig sabihin, mapaganda, maadornuhan ng pinong-lino na ito na siyang kasuotan ng kasintahang babae. Yan yung adorn, mapaganda ka. At ang tanging kagandahan natin na pwede lang ma-approve sa mata ng Diyos ay si Kristo bilang ating subjective righteousness na sinasagisag nitong white garment nito. Amen. If we would have a share, okay, nabasa ko na to. Day by day, we need to prepare bright linen clothing to cover ourselves. This is our daily righteousness. We produce such a garment of righteousness by walking daily according to the Spirit of life and by having a life that is a life of the Spirit. O binanggit uli sa atin yung walking. Ito yung pinakamagandang paglalarawan ng paano natin ibinubuhay si Kristo. Ito ay sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu ng buhay. Paglakad. Nakaisa ang Espiritu. Ang Espiritu kasi ano yan Yan ay buhay natin na dinala tungo sa loob natin. Dahil meron tayong buhay na ganyan, pwede tayong mamuhay
sa buhay na meron sa atin. Sabagat lahat ng uri ng buhay ay may isang uri ng pamumuhay. Katulad natin, meron tayong buhay ng tao. Pwede tayong mamuhay sa buhay ng tao. At sa karagdagan, meron tayong buhay ng Diyos. At dahil meron tayong buhay ng Diyos, meron tayong kakayahan mabuhay sa buhay ng Diyos. Yun yung matinding buhay. Ang mabuhay ayon sa buhay ng Diyos. Yan yung sinasabi nating lumakad ayon sa buhay ng Espiritu. Kaya kailangan naka-switch on ka sa buhay na ito. Switch on. Ngayon yung mga modern term, ginagamit nila log on. Mag-log on ka, sabi nilang gano'n. Pumasok ka doon sa sphere, sa realm, sa ganyang kasaklawan. Kaya tayo mga believer, at least meron tayong dalawang kasaklawan. Ang kasaklawan ng natural na buhay natin. At ang isa naman ay ang kasaklawan ng Espiritu. Realm siya. Realm. Sa English, realm. At ito ay ang kasaklawan. Ganon. Yun ang buhay na meron tayo. Dalawa. Mamili ka. Saan ka nandun? Kapag ikaw ay nasa natural na buhay, yung buhay ng tao ang maipapamuhay mo, hindi ang Diyos. Pero kung pumasok ka sa Espiritu, lumalakad ka sa Espiritu, ang pamumuhay mo ay ang Espiritu. Nabubuhay ka sa Espiritu, lumalakad sa Espiritu, lahat ng ginagawa mo ay ayon sa Espiritu. Yun ang garment na second. At yun ay magbubunga ng katwiran. Ang katwiran na dapat meron tayo, ang ibig sabihin kasi ng katwiran sa common words, ay mabubuting gawa. Kapag hindi mabuting gawa, hindi katwiran yan. Kaya lang, merong katwiran na naibubunga yung ating pamumuhay sa ating natural na buhay, sa katulad ng isang tao. Meron din siyang katwiran na naipapamuhay. Alam mo, nagbibigay siya ng kung mga charity work, mga katwiran niya na nanggagaling sa kabutihan ng tao. Kaya lang, another realm yan. Hindi yan spirito. Hindi spirito yan. Dapat ang ating katwiran ay naibunga ng pagiging nasa espiritu, lumalakad sa espiritu, ayon sa espiritu. Yan ang katwiran. At yan ang bubuo sa ating bagong garment. Isang garment na burdahan. Isang garment na nailala tungo sa atin. Isang garment na magka-qualify sa iyo para sa darating na kasalan at magdadala sa atin sa piging kasalan na tatagal hanggang 1,000 taon. Ito ay reward. Reward ito. Ang reward, tinatrabaho siya. Kaya binibigyan ng reward ng mga tao sa mundo dahil sa kanilang accomplishment Halimbawa, yung mga recognition, mga reward yan Merong medal, merong trophy, ano pa? Merong cash, meron namang posisyon na binibigay. Mga reward yan, mga trinabaho yan. Pero ang pinakamataas na reward sa buong sansinukob ay ang maging kasamang hari ng Panginoon, ang makasama sa kasalan ng kordero, ang maghari sa loob ng 1,000 taon, ang makapasok sa piging kasalan. Yan ang tunay na reward. Kaya itong pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, seryosohin nyo to. Amen. Okay, so Matthew 5:20 clearly indicates that we must have a righteousness that surpasses the righteousness of the Pharisees. This righteousness is not the objective Christ, whom we receive as a robe for our justification. Rather, it is a subjective Christ whom we live out as our daily living. It is not a justifying robe. It is the garment that qualifies us to receive the reward. Ito, sinabihan ng Panginoon. Ito, sinabi ng Panginoon sa Matthew. Sabi niya, ang
Inyong katwiran, sabi niya, your righteousness should surpass the righteousness of the scribes and Pharisees, so that you may enter into the kingdom of the heavens. So binanggit niya, ang katwiran mo ay surpassing. Lampas sa katwiran ng mga Pariseo at Saduceo. Sino ba itong mga Pariseo, mga Saduceo? Sila yung mga religionista nung panahon na yon. Mga religious people. Mga religious people yan. At sila ay may katwiran. Ang katwiran ng mga Saduceo at mga Pariseo ay ayon sa kautusan. Sinusunod nila, pinipilit nilang sundin ang kautusan at nabubuhay sila sa kautusan. Yan ang kanilang pagkilos, paggawa, paglilingkod. Ginagabayan sila ng law, tulad ng Ten Commandments. At ang law, meron pa mga supplements yan. Marami pa yan. At yan ang pamumuhay ng mga Pariseo at Saduceo. Righteous ba yan? Righteous yan. Kasi ang law ay galing sa Diyos. Sinasagawa niya. O, tanungin ko, meron ba mga relihiyon ngayon na nagtuturo na isagawa ang mga kautusan? Madami. Sinasabi nila, sundin ang Ten Commandments. Sundin ang mga batas na nasa Biblia. Yan ay mga katwiran ayon sa Pariseo at Saduceo. Pero sabi ng Panginoon, kung ganyan lang ang iyong katwiran, hindi ka makakapasok. Mahina yan. Kailangan lumampas pa dyan. Kaya sasabihin ko sa inyo, makipot itong daan na to. Hindi ganun kadali. Pero sasabihin ko sa inyo, kung alam mo ang katotohanan, hindi siya ganun kahirap. Kapag ang katwiran na lumalampas sa mga Saduceo at Pariseo ay si Kristo mismo. Siya ang katwiran na lalampas dyan. Halimbawa, sabi ng kautusan, di ba? Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Pag pumatay ka, talo ka. Sinalansang mo yung law, pumatay ka eh. Di ba? Ano pa sabi niya? Sabi ng kautusan, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Pag nagnakaw ka, sinalansang mo yung kautusan. Yan yung ibig sabihin ng kautusan ng mga Pariseo, Saduceo. Pero sabi ng Panginoon, lampas dyan. Dapat. Si Kristo ang lumalampas. Si Kristo ang lumalampas. Kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu, kung lumalakad ka sa Espiritu, magnanakaw ka ba? Hindi. Hindi. At hindi lang yan. Kung minsan, maski kung anong meron ka, na isi-share mo pa sa iba, sapagkat ang Espiritu ay mapagbigay. Diba? Kaya hindi ka nagnakaw, nagbigay ka pa ayon sa Espiritu. Sa lumang kautusan, pag hindi ka nagnakaw, okay ka na. Pero sa bagong kautusan, ang katwiran na walang iba kundi si Kristo, nag-aata siya na tayo ay magbigay. Diba? At hindi lang yan. Sabi ng law ng kingdom ng Panginoon, huwag kang mamumuhi. Huwag kang mamumuhi. Sa lumang law, huwag kang papatay. Ano na mas mataas? Mas mahirap yung hindi mamuhi. Kaya nga, ang daming beses natin namumuhi kasi hindi natin madaig yan. Pero, kung meron kang Kristo na nabubuhay sa'yo, kaya mong mahalin ang lahat, maging ang iyong kaaway. Ang taas niya. At ang pagsasakatuparan ng isang kautusan o katwiran na lumalampas sa katwiran ng mga Pariseo at Saduceo ay si Kristo lang. Kung wala ka kay Kristo, hindi mo magagawa yung katwiran ng mga Pariseo at hindi mo din magagawa yung katwiran na lumalampas doon. Kaya anong klaseng katwiran ang lumalampas? Si Kristo na binubuhay natin. Yan. Yan lang ang pwede. Amen. So the second garment is also referred to in Revelation 3, 4, 5, and 18.
In 3, 4, and 5, the Lord told the church in Sardis that those who have not defiled their garments will walk with him in white, and that the overcomers will be clothed in white garments. This is a garment for the wedding feast. Ito yung verse na binasa natin kanina. At ito ay ayon sa salita ng Panginoon sa Ecclesia sa Sardis. Ecclesia sa Sardis. Church in Sardis. Bakit church in Sardis? Kasi yung Sardis ay isang city nung panahon na yun. Diba? Yung sinulat kasi yung Book of Revelation, in-address siya sa mga local church. Sabi dyan, write in a book, send it to the 7 churches. Pagkatapos niya sabihin yung 7 churches, pinadala siya sa mga ecclesia sa bawat city. Church in Ephesus. Ephesus is a city. Church in Pergamos. Pergamos is a city. Church in Sardis. Church in Laodicea. Yes. Church in Philadelphia. Church in Smyrna. Yung mga name na binanggit yan ay mga name ng city sa Asia Minor. Yung probinsya ay Asia Minor ng panahon ni Paul. Panahon niya ng mga apostol. Hindi ko na alam kung anong present na pangalan niya. Pero ang situation noon ay churches in Asia, kasi yung Asia ay probinsya. At pagkatapos, pinadala nila sa mga city. Nang ibig sabihin, ang mga eklesiya nung araw na yon ay umiiral ayon sa city. Ang kanyang unique na identity ay city. Halimbawa, ngayon, ako ay nandito sa Malolos City. Malolos City. Ito ay probinsya ng Bulacan. Bulacan ang probinsya. At sa loob ng Bulacan, marami mga municipality at mga city. Dapat bawat city, bawat municipality, isang eklesiya. Kaya, nasan ako? Eklesiya sa Malolos, the church in Malolos. Isang city yan. Biblical yan. Kaya nga, kung hindi mo i-adapt yan, yan ang biblical way na tawag sa church. Ano papangalan mo sa church mo? Di ba? Anong pangalan na pwede ibigay? Di kunin mo kung ano yung nasa Bible. Sabi ng Bible, city. O di, kung saan kang city nandun, yun ang identity ng church mo. Yun ang mga nasa Plaridel, Bulacan dito. The church in Plaridel. San Jose del Monte, meron dyan. Marilao, meron. Baliwag. Yan, mga sikat na mga lugar sa Bulacan yan. Pulilan. Pero ang capital niya ay ang Malolos. Dito ko ba yun? Church in Malolos. Kaya, nung binanggit ang church in Sardis, binanggit niya yung mga mandaraig sa church in Sardis. Mandaraig sa church in Sardis. Bibigyan niya ng puting balabal. Mga overcomer yan. Dun sa eklesiya, sa Sardis, noong panahon na yon. Kaya maganda rin kung nasa local church ka. Ibig sabihin, pwede kang mabuo dyan bilang isang mandaraig. Kaya sa Biblia, tinawag ang mga mandaraig sa mga eklesiya lokal. Ang ibig sabihin ng eklesiya lokal, hindi yung local o imported. Lokal, lokalidad. Eklesiya sa lokalidad. Yan ang ibig sabihin yan. Amen. Amen. Praise the Lord. So, okay na ako. Salamat, Panginoon. Patuloy mo pinapaalala sa amin ang paghahanda ng damit pangkasal na walang iba kundi ang katwiran ng mga banal, ang subjektibong katwiran at tumutukoy sa iyo bilang aming pamumuhay. Panginoon, sa araw-araw, nawa kami ay lumago. Nawa araw-araw, maibuo ka sa amin. Tanggapin namin ang pagtatransforma ng Espiritu at kami matutong lumakad sa Espiritu upang sa pamamagitan nito, maibunga namin ang katwiran na walang iba kundi ikaw na ibinubuhay namin araw-araw. Amen.
Amen.